mag-usap tayong punto por punto, mag-usap tayong issue sa issue. Mag-usap tayo. Pero yung okay na nga eh. Ako, sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, pasensya na kayo dahil baka kayo eh suguri ng mga... Pero hindi ko naman alam na aabot nun sa punto na sasabihan nyo yung anak ko na mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo, you deserve to die. Ibang klase yun, Senator Risa Hontiveros. Ibang klase itong mga supporters mo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Fake news yan. Anong fake news na sinabi ko? Sabihin nyo nga kung ano yung fake news. O kayong mga nagsasabing fake news. Ano yung fake news? Ano yung fake news na sinabi ko? Uulitin ko yung tanong. Baka hindi nyo naintindihan. Ano po yung fake news na ipinakalat ko? Sige nga. We stand with Filipinos who demand honesty, not hypocrisy. Dapat po alamin natin kung sino yung mga pinuno ng bayan natin na hipokrito, mga kababayan. Pagka po ganito na may diskurso tayo sa ganito, imbis na makipag-usap kayo ng maayos, kausapin niyo po kami ng ayon sa mga punto de vista na hindi naman po kami aatras doon kung maayos po ang inyong pakikipag-usap. Ano ginawa ninyo? Madam Senator, Senator Laila de Lima, Senator Risa Hontiveros, alam ko po hindi nyo rin po ito magugustuhan. Senator Risa Hontiveros, Senator Laila de Lima, at pati na rin si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Alam ko po hindi nyo ito magugustuhan. Dahil po sa malabis na pagmamahal sa inyo, Senator Risa, ng inyong mga taga-suporta, imbis po na makipagtalamitam sa atin ng punto por punto, issue sa issue, ano po ginawa nila? Ang ginawa po nila ay kinuyog ang social media ng inyong lingkod. Okay lang po yun, ako yun eh. Ng aking may bahay, ng aking mga anak. Pero ang totoo po nun kung bakit po alam kong hindi nyo ito magugustuhan, sapagkat mas matitindi po yung ginawa nila sa aking anak na si Zoe. Marami naman siguro sa inyo ang nakakabatid na si Zoe po ay dumaan sa matinding pagsubok ng karamdaman. Nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer, ng leukemia. Subalit sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, siya po ay himalang gumaling. At ngayon po ay magtatatlong taon na po siya na cancer-free. Gayunpaman, kahit po siya ay cancer-free na, alagang-alaga po namin tong batang ito, pati ng kanyang nakababatang kapatid, sumusuporta po sa kanyang ate, sapagkat yung pong trauma ng pagkakaroon ng cancer ay hindi po madali. Hindi po madaling matanggal sa isip ng isang bata. Isip-isipin po nyo nung siya ay unang nagkasakit, siya ay 11 years old pa lamang. Hanggang sa siya po ay nakipagbaka sa sakit na ito sa loob ng 3 taon. Alam niyo po kung anong pinagsasasabi ng mga nagpunta sa social media ni Zoe? Mamatay ka na sana. Bumalik sana yung cancer mo. You deserve to die. Yan po ba ang uri ng mga tao na sumusuporta po sa inyo, Madam Senator?
Ganyan po ba ang mga tao na ipinaglalaban po ninyo? Alam ko, nasaktan kayo dahil sa nasa pedestal si Senator Risa Ontiveros. Nasa pedestal. Pero para po mag-resort kayo sa ganitong uri ng mga taktika, hindi ko po malaman kung anong uring mga tao kayo. Nung pong bago mag-eleksyon ng 2022, inabot na po ng mga anak ko yan eh. Pero pinaunawa ko sa kanila na politika talaga yan mga anak. Pero ngayon, yung umaabot pa sa punto na sasabihin mo na you deserve to die, mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo. Anong klaseng mga tao yan? Anong klaseng mga tao yan? Alam ko hindi yun magugustuhan ni Senator Risa Ontiveros. Hindi niyo po magugustuhan. At alam ko hindi rin gusto ni Senator Laila de Lima. I know what you went through. Si Congressman Chel Diokno na nagsasabing nagagalit siya sa paninira kay Senator Laila de Lima ay kay Senator Risa Ontiveros. Ganyan na ba? Umabot na ba tayo sa ganito? Magdiskurso tayo ng maayos. Usapan to. Hindi, ako lang to eh. Alam niyo ba, ako lang to. Si Anthony Taberna lang ako. Pagka sinuysuy niyo kung ano yung pinanggalingan ko sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Ako lang to. Ba't ganyan kayo? Nagwawala kayo? Nagpapanik ba kayo? Nagpapanik kayo? Bakit hindi nyo sagutin? Yung sinasabi nyo, fake news katunying. O tatanong ko sa inyo, asan ang fake news? Anong fake news? Hindi magsagutan tayo ng mga maginoo bilang mga mamamayan. Magsagutan tayo. O sabihin nyo, bakit si Senator Risa Ontiveros ang siningle out ninyo? Hindi totoo yun. Kayo nagpakalat ng fake news. May mga iba pa kaming pinangalanan bago siya. Sinisiraan mo si Senator Risa Ontiveros, hindi rin totoo yun. Ano mapapala ako sa kanya? Ba't ko siya sisiraan? Bilang mamamahayag, magsasabi ako kung ano yung alam kong totoo, facts. Mag-usap tayong punto por punto, mag-usap tayong issue sa issue. Mag-usap tayo. Pero yung okay na nga eh. Ako, sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, pasensya na kayo dahil baka kayo suguri ng mga... Pero hindi ko naman alam na aabot nun sa punto na sasabihan nyo yung anak ko na mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo, you deserve to die. Ibang klase yun, Senator Risa Ontiveros, ibang klase itong mga supporters mo. Nung una nga, iniisip ko, baka naman ito yung mga trolls na mga Vietnamese o ano. Pero yung iba, may mga followers din na, well, hindi naman ganun karami. Tinitingnan namin. Pero kung sino man sila, isa lang ang point doon. Kinukuyog kung saan-saan kayo sumisiksik na issue eh. Kung saan-saan, mag-usap na lang tayo. Sabi mo, fake news. Ano yung fake news? Sabi nyo, paninira. Ano yung paninira? Ano yung paninira? Kakaiba kayo? Kakaiba kayong mga kababayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa,
Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.